Nakahanda na ang harapan ng St. Peter's Basilica sa Vatican City kung saan gaganapin ang canonization rites. Aabot sa 4,000 debotong mga Pilipino ang inaasahang dadalo sa mga aktibidad sa linggo. May report si Jiggy Manicad. Halos 4 na taon pa lang napari noon si Monsignor Ilde Laison taong 1985 nang bigyan siya ng assignment ni Cebu Archbishop Ricardo Cardinal Vidal na isulat ang talambuhay ni Blessed Pedro Calungsod. Ang kanya raw pakiramdam noon, tila isang malaking puzzle ang kanyang binubuo, lalo pat ang mga kwento ni Pedro Calungsod ay nababanggit lamang kapag nababanggit din ang kwento ng kanyang mga nakasama sa mission ni Father Diego San Vittore. We gleaned portions that would give us an idea of the life of Pedro Calungsod because the material was for Father Diego. Then we resubmitted it to the Vatican. Aminado si Monsignor Laison na tila wala siyang gana noon sa pagsusulat. Pero habang unti-unti niyang nakikilala si Blessed Pedro, lalo siyang nagkakaroon ng inspirasyon. I did not realize that it's going to be this big. My first reaction was, I don't know Calungsod, who is this? We already have enough saints in the church, why propose another one? Now that was my attitude, but along the way, I became so interested about it. And here is Pedro Calungsod presented to us by God to tell us, Filipinos are also called to be saints. Para sa simbahang Katoliko, hindi natatapos sa canonization ni Blessed Pedro Calungsod ang pagkilala sa kanya. Dahil para sa simbahan, may mas malalim na kahulugan ang pagiging santo ni Pedro Calungsod. Ayon kay Manila Archbishop Emeritus Gaudencio Cardinal Rosales, si Calungsod ay isang magandang halimbawa hindi lang sa kabataan kundi sa lahat ng mga Pilipino. Dahil ito raw ang kailangan sa mga panahon ngayon. Meron palang pwede pang panggalingan ng mga ugali. Ako'y natutuwa na kailangan ng simbahan na may ganyang Pilipino. Sa Triduum Mass kahapon o ang una sa 3 misa bilang paghahanda sa canonization ni Blessed Pedro, umaasa si Maasin-Leyte Bishop Precioso Cantillas na sa pagpapakilala ngayon kay Blessed Pedro, mas lalong mapapalapit ang mga Pilipino sa Diyos upang sa gayon ay mas mapalitaw pa ang kabutihan ng mga Pilipino. To intensify the work of knowing the Catholic faith so that more San Lorenzo Ruizas and Pedro Calungsod will emerge. Nakahanda na ang harapan ng St. Peter's Basilica dito sa Vatican para sa canonization ni Blessed Pedro at 6 na iba pang biyato. Nakaset up ng entablado ng Santo Papa at nakalinya ng mga upuan para sa mga delegado. Dagsari ng mga Pinoy pilgrim na tuwang-tuwa para sa canonization ng ikalawang Pilipinong santo. Sa darating na linggo, dito upo ang mga delegadong Pilipino para sa canonization ng ikalawang Pilipinong santo na si Blessed Pedro Calungsod. At dito rin gaganapin sa harapan mismo ng St. Peter's Basilica ang mismong canonization. Ayon sa Rome Commission, aabot sa 4,000 Pilipino nag-register na pilgrim para sa canonization sa linggo. Hindi pa raw kasama rito mga Pilipinong manggagaling mula sa iba't ibang parte ng mundo, gaya na lamang ng grupo ni Father Mario Quijada na galing pa ng Amerika. Kaya kami very proud na meron tayong second Filipino saint. I think it's such a source of identity for us. Hopefully we'll be able to witness it. Mabuhay kayong lahat at saka sa ating bagong saint, ipanalangin mo kami. Pray for all of us. Mula sa Vatican, Jiggy Manicad, GMA News. At kamustahin natin ang mga paghahanda para sa canonization. Mula kay Jiggy Manicad, live mula sa Vatican City. Jiggy! Ma'am Jessa, ngayon nga po ay tuloy na at handang-handa na itong St. Peter's Square para sa canonization ni Blessed Pedro Calungsod at 6 na iba pang biyato sa darating na linggo. At katunayan nga po, yung nakita nating pagbabago ngayong araw, yung pagkakaroon o pagdi-display ng tapestry o yung mga larawan itong mga biyato, 7 biyato ito, kabilang dito si Pedro Calungsod. Hudyat yan na talagang ready na ang Vatican para sa malaking pagkakataong ito, malaking event na ito ngayong darating na linggo. At inaasahan na dadagsa nga yung mga Pilipino dito. Katunayan sa aming pag-ikot kanina ay mas nadagdagan pa, mas dumami pa yung mga turista dito na mga Pilipino tayong nakikita at
ayon na rin sa kanila, idadalo nga sila sa mismong canonization pagdating ng linggo. At ang nais lamang stress dito ng simbahang Katoliko, gaya ng mga nakakausap natin mula kina Archbishop Emeritus Cardinal Vidal, Cardinal Rosales, yung mga pari at mga monsenyor na nagmimisa dito, isa lamang yung nais nilang bigyang diin sa canonization ni Blessed Pedro Calungsod na dapat ay hindi raw magtapos sa mismong canonization dito sa mga preparasyon, sa excitement ng publiko sa pagkakaroon ng pangalawang Pilipinong Santo ang selebrasyon, kundi dapat daw after ng canonization ay isabuhay at maging halimbawa si Blessed Pedro Calungsod, lalo pa dito sa mga kabataan, sa pagiging simple ng buhay at sa pagiging malapit sa Diyos. At ito nga ang kanila objective. Yes, Ma'am Jess. Yes, Jiggy, alam ko dyan sa Vatican, medyo gustong-gusto nila tayong mga Pilipino kasi tuwing may misa, napakalaki ng mga delegasyon natin yan. Dahil ang dami nating mga kababayan sa Italy at kilala tayo bilang religyoso, di ba? Dito, parang nadagdagan pa yung stature ba nating matatawag dahil, isa sa mga ikakanonize sa linggo, kadugo natin, si Blessed Pedro Calungsod. Tama yun, Ma'am Jess, dahil kumbaga parang sinolidify nito yung stature na binabanggit nyo nga dito sa Vatican, sa Roma, sa pagiging religyoso ng mga Pilipino, lalo pat hindi biro yung pinagdaan ng proseso ng pagiging santo ni Blessed Pedro. Base na rin sa kwento ng kanyang biographer na si Monsignor Ilde Leison. At sa kabila naman nito ay maraming natutuwang mga Pilipino dito at excited para sa canonization ni Blessed Pedro. Alam na ba natin kung anong relic ni Blessed Pedro Calungsod ang dadalhin sa altar? Kasi, di ba, halos hindi natin alam kung ano itsura niya, ni-reconstruct lang. Yun lang bang kanyang imahen, ang pinaka-relic na niya? Parang lumalabas, Ma'am Jess, yun lamang yung pinaka-relic sa ngayon, dahil nga ang labi ni Blessed Pedro Calungsod ay tinapon ng mga pumatay sa kanya sa dagat, tinalian ng bato at inilubog sa dagat at hindi na nakita kahit kailan pa. Pero hindi ko alam kung itinuturing nila na bahagi ng relic o may tuturing na relic itong itak, yung machete na ginamit, dahil sa pagkakalam ko, ito ay na-recover ng Archdiocese of Cebu. At katunayan, pag nagpunta kayo doon sa chapel, sa mansion ni Archbishop Cardinal Vidal o Archdiocese of Cebu, ay merong mga larawan doon ng machete na ginamit. So, yun ang hindi ko i-confirm ko kung ito'y magiging bahagi. Pero ang klaro ay walang na-recover kahit ano sa bahagi o sa katawan ni Blessed Pedro Calungsod. Okay. Jiggy, alam ko nandiyan na si Cardinal Vidal, syempre, kasi kababayan niya itong si Blessed Pedro Calungsod. Andiyan na rin, nakita ko si Cardinal Rosales sa mga na-interview mo. Sino-sino pa bang mga matataas na pinuno ng ating simbahan ang inaasahang dadating dyan? At sino naman ang inaasahan nating pinaka-official na representative ng ating gobyerno? Jiggy? Sa parte ng simbahan, Ma'am Jess, sa listahan, sa schedule na hawak ko ngayon para dito sa Triduum Mass at iba pang mga aktibidad, nakikita natin dito sina Archbishop Angel Lagdameo at sina Reverend Archbishop Orlando Quevedo ng Cotabato. Bukod pa sa kila Manila Archbishop Luis Antonio Tagle at iba't ibang mga choir. So bukod pa ito doon sa maraming mga pare, mga monsenyor na nanggaling sa iba't ibang diocese at delegado nga dito. At bukod pa doon sa mga Pilipinong pare na nasa sa Pontificio Colegio Filipino, ito yung bahay at eskwela ng mga pare dito. Sa panig naman ng pamahalaan, pinakamataas na opisyal, si Vice President Jejo Marbinay na sa pagkakalam natin ay dumating na ngayon at kasama ang kanyang anak na si Nancy. Bukod pa sa mga opisyal ng embahada at yung mga staff nila. So, ito yung mga opisyal ng pamahalaan at mga representante ng simbahang Katoliko na bubuo at mangunguna dito sa canonization ni Blessed Pedro. Siyempre, yung mga pangkaraniwang tao na pilgrims na Pilipino na dadalo dito sa canonization. Ma'am Jess? Needless to say, yung mga kababayan natin dyan, sigurado, Jiggy, excited na.
hindi nga mawala yung ngiti nila sa kanilang mga labi sa tuwing mababanggit natin at matatanong natin sila, ano po yung gagawin nyo dito? Kayo po ba'y turista? Attend kami ng canonization. Ganon ka-excited yung mga kababayan natin. Kani-kanina lamang may mga nakausap tayo na galing pang Amerika para lamang dito sa canonization. So, yung ibang mga delegado, bagamat hindi natin nakakausap, ay inaasahan na habang papalapit yung araw ng canonization, lalong dadami yung Pilipino sa palibot ng St. Peter's Square. Ma'am Jess? Okay, Jiggy Manikad, nag-uulat live mula sa Vatican. Isama mo na lang kami sa dasala at ihaplos mo na lang kami dun sa imahen ni Beato at malapit na maging Santong Pedro Calungsod. Maraming salamat, Jiggy Manikad.